Ang dugo ay tumutulo mula sa kilay ni Manny, pero hindi iyon ang nagpahinto sa kanya. Hindi rin ang pagod na pumipigil na sa kanyang mga binti. Ang sumigaw ay isang tinig na lubhang pamilyar. Isang tinig mula sa nakaraan na inakala niyang nakalimutan na niya. Sa gitna ng ingay ng libu-libong tao sa arena, sa pagitan ng mga sigaw ng commentator at ng kampana na tumutunog, isang payat na tinig ng batang babae ang tumago sa lahat. Manny, hindi pangalan ng kampeon, hindi sigaw ng tagahanga. Ito ay panalangin ng anak na iniwan. At nang lingunin niya ang entablado, nakita niya, sa pinakadulong upuan nakatayo umiiyak, ang batang babaeng kinilala ng kanyang puso bago pa man niya nakita ang mukha, si Isabela. Ang anak niyang hindi na niya nakita sa loob ng 7 taong mahigpit na pagsisisi. Maynila 2024, walang mas maingay kaysa sa loob ng Philippine Arena kapag may laban si Manny Soriano. Pero sa loob ng kanyang dibdib, tahimik, nakakamatay na tahimik. 7 taon na siyang bumabalik sa ring na ito, hindi para sa kasikatan, hindi para sa salapi, kundi dahil ito na lang ang nalalaman niyang gawin, magsuntok, dumugo, manalo, ulitin. Ito ang naging buhay niya simula nang iwanan siya ng asawa niyang si Carmen at dalhin ang kanilang tanging anak, si Isabela, sa malayong probinsya kung saan hindi na niya maaabot ang kanilang mga buhay. Edad 33 na si Manny. Sa boxing years, matanda na iyon. Pero ang katawan niya, punit-punit man, gasgas na ang balat sa mga kamao, may mga pasa na hindi na tuluyang naglalaho, ay patuloy pa ring lumalaban. Hindi dahil kaya pa, kundi dahil kailangan pa. 3 minuto na lang, Manny, pulong ni Coach Rodel habang binubuhusan siya ng tubig sa pagitan ng rounds. Kunin mo na. Tapusin mo na to. Tumango si Manny. Pero ang isip niya ay hindi naroroon. Ang isip niya ay laging bumabalik sa isang gabi. 7 taon na ang nakalipas. Nang umuwi siyang lasing, dugo pa rin sa mukha mula sa laban, at naabutan si Carmen na nag-iimpake ng gamit. Aalis na kami, sabi ni Carmen noon. Walang emosyon sa tinig, parang pagod na. Hindi ko na kayang turuan si Isabela na mahalin ang tatay niyang laging wala, laging dugo, laging sugat. Ayokong lumaki siya sa ganito. Carmen, please, sapat na, Manny, sapat na. At umalis nga sila. Walang paalam, walang huling tingin. Mula noon, nag-try si Manny na hanapin sila. Nag-hire siya ng private investigator. Pumunta siya sa bayan ni Carmen sa Batangas, pero sabi ng mga kamag-anak, wala raw silang alam. Binalak niyang itigil ang boxing, pero walang ibang trabaho para sa kanya. Walang ibang diskarte, kaya bumalik siya sa ring at doon na lang nanirahan. Sa loob ng ring may layunin siya. May direksyon, kahit sandali lang. Tumunog ang kampana. Round 12. Huling round. Ang kalaban niya ngayong gabi ay si Jerome "The Hammer" Villar. Mas bata ng 10 taon, mas mabilis, mas malakas. Pero si Manny ay may tinatawag nilang old man strength. Ang tapang na dulot ng desperasyon, ang tibay na dulot ng pagdurusa. Naglakad sila papalapit sa isa't isa, mga kamao nakaangat. Ang ingay ng crowd ay parang dagundong ng kulog. Unang suntok, kaliwa ni Jerome tumama sa tagiliran ni Manny. Sumagot si Manny ng 2 diretso sa mukha. Umatras si Jerome, ngumiti, lumapit ulit. Sunod-sunod na combination, block, atake, iwas, suntok. 2 minuto na lang nangunguna si Manny sa points pero kaunti lang. Kailangan niya ng isang decisive blow. Isang knockout pero pagod na siya. Ramdam niyang nanginginig na ang tuhod niya. Isabela, bulong niya sa isip. Kung nasaan ka man, patawad. 1 minutong na lang at saka narinig niya ang tinig. Manny, hindi kasama sa ingay ng stadium. Hindi bahagi ng mga sigaw ng broadcasters or ng corner niya. Isa itong hiwalay na tunog. Malinaw, desperado. Puno ng emosyon na hindi niya narinig sa loob ng 7 taon. Napatigil siya. Napalingon siya at nakita niya. Sa pinakadulo ng arena, malapit sa exit, nakatayo sa upuan, umiiyak at kumakaway. Ang isang batang babae na may suot na lumang, punit-punting jersey ng pangalan niya. Isabela, ang mundo ay bumagal. Nakalimutan ni Manny ang laban. Nakalimutan niya kung nasaan siya. Ang nakita niya lang ay ang anak niya. 7 taon na ang nakalipas pero kilala niya pa rin ang mata, ang mukha, ang pagka-Isabela. Manny, lumaban ka. Ang sigaw ng coach ay hindi umabot sa kanya at biglang sumalpok ang kanan ni Jerome sa kanyang mukha. Bumagsak si Manny. Ang ingay ng arena ay sumabog. Ang referee ay nagsimulang magbilang. 1, 2, 3.
pero hindi nakakarinig si Manny. Ang naririnig niya lang ay ang tinig ng anak niya, na patuloy na sumisigaw sa kanyang pangalan, umiiyak, humihingi sa kanyang tumayo. 4. 5, 6. Anak ko, nandito ka? 7, 8. Gumalaw ang kamay ni Manny, pinilit niyang tumayo. 9. Tumayo siya. Ang crowd ay pumutok sa tuwa, tiningnan ni Manny si Isabela. Nakita niyang umiiyak pa rin ang bata, pero ngumingiti na. Tumataas ang dalawang kamay parang nagsasabing, kaya mo yan, tatay. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Manny ang lakas na matagal nang nawala. Hindi siya lalaban para manalo, lalaban siya para sa kanyang anak. Lumapit ulit si Jerome, siguradong sigurado na, pero nang lumapit, siya isang kanan ni Manny, direkta, mabilis, puno. Ng 7 taong sakit bumagsak si Jerome, knockout. Tumawag ang referee ng laban, sumigaw ang buong arena. Pero si Manny hindi tumingin sa kalaban. Hindi nag-celebrate, tumakbo siya palabas ng ring. Kahit hinahabol ng mga cameraman, ng media, ng mga security, tumakbo siya patungo sa upuan kung saan nakita niya si Isabela. Pero pagdating niya roon, wala na siya. Tanging natira ay isang piraso ng papel sa upuan. Kinuha ni Manny ang papel, nanginginig ang mga kamay, nakasulat. Tatay, kailangan ko ng tulong. Nasa ospital si Mama, wala na kaming pera. Kung makikita mo to please, pumunta ka sa St. Luke's, room 408. Isabela. At sa ilalim, isang linya pa. Mahal pa rin kita, kahit iniwan mo kami. Nabitawan ni Manny ang papel, at sa gitna ng pinakamalaking tagumpay ng kanyang buhay, naramdaman niyang mas lalo siyang natalo kaysa dati. Ang hallway ng St. Luke's Medical Center ay malamig, puti at amoy antiseptic. Pero sa pakiramdam ni Manny, ito ang pinakamainit na daan na nilakaran niya kailanman. Bawat hakbang ay parang may bigat na hindi physical. Bawat metro ay puno ng takot, pag-asa at pagdududa. Room 408. Tumitigil siya sa tapat ng pinto. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa loob. Hindi niya alam kung paano niya haharapin si Carmen. Ang babaeng minahal niya ng lubos pero hindi niya nabigyan ng sapat. Ang babaeng umalis dahil sa kanya. At si Isabela 7 taon. Paano ba niya papaumanhin ang 7 taong kawalan? Kumatok siya. Tahimik. 3 beses walang sagot. Binuksan niya ang pinto. At nakita niya si Carmen. Nakahiga sa hospital bed. Kulay abo ang mukha. Nakakabit sa mga tubo at monitor. Mahina ang paghinga. Ang dating malusog na babae na nakita niya noong huling gabi nila, puno ng galit at tapang, ay ngayon halos hindi makita sa figura ng taong ito. Tatay. Napalingon si Manny. Sa tabi ng kama, nakaupo sa upuan na masyadong malaki para sa kanya, ay si Isabela, 13 taon na ngayon. Mas matangkad kaysa sa imahe na nakatago sa isip ni Manny. Ang buhok ay mahaba na, nakatali sa likod. Payat, mata ay namumula sa pag-iyak. Pero tumayo siya at lumapit. Hindi niya niyakap si Manny. Hindi siya ngumiti, tumingin lang siya. Dumating ka, bulong niya. Parang gulat, parang hindi makapaniwala. Dumating ako, sagot ni Manny. At narinig niyang nanginig ang sariling boses. Nanahimik silang dalawa. Parehong hindi alam kung paano magsimula. Nagsalita muna si Isabela. May cancer si Mama, sabi niya, diretsahan. Walang paligoy-ligoy. Stage 4, liver. Nagsimula 3 taon na ang nakalipas pero hindi niya sinabi sa akin. Ayaw niyang mag-alala ako, pero ngayong taon, lumala na. Napapikit si Manny. Pakiramdam niya, may tumama sa dibdib niya ng mas malakas pa kaysa sa lahat ng suntok na natanggap niya sa buong buhay niya. Bakit? Bakit hindi mo ako sinabihan noon pa? Tanong niya, paano kita sasabihan tatay? Sagot ni Isabela, at sa tono niya ay may bahid ng galit, hindi malakas. Pero nariyan. Wala kaming contact number mo. Walang address. Pinalak ni Mama na hanapin ka pero sabi niya ayaw ka na niyang abalahin. Isabela, pero ako, patuloy niya at tumaas na ang tinig. Ako gustong-gusto kitang hanapin. Pero sinabi ni Mama na mas mabuti na kung hindi, na mas mabuti kung magsimula kaming bago. Pero paano ako magsisimula ng bago kung alam kong nandyan ka pa rin? Tatay, kung alam kong buhay ka pa, kung nakikita kita sa TV, lumalaban, nanalo pero hindi mo kami hinahanap. Sumama ang loob ni Manny. Hinanap ko kayo, sabi niya. 7 taon, Isabela. Hinanap ko kayo. Pero hindi mo kami nahanap. Hindi dahil hindi ako nag-try. Kundi dahil
Dahil mas mahalaga ang boxing mo, putol ni Isabela. Umiiyak na siya. Lagi kang ganyan, tatay. Lagi kang nasa ring. Lagi kang lumalaban. Para kanino ba? Para sa sarili mo. Para sa amin. Pero kami, wala ka rito. Yumuko si Manny. Walang maisagot. Dahil totoo. Lahat ng sinabi ni Isabela, totoo. Nanahimik silang muli at saka nagsalita si Carmen mahina. Hirap na hirap, Manny. Lumapit agad si Manny sa kama. Hinawakan niya ang kamay ni Carmen. Malamig, manipis, puno ng needle marks. Dumilat si Carmen. Ang mata ay malabo na pero kilala pa rin niya si Manny. Nandito ka, bulong niya at parang ngumiti. Nandito ako, sagot ni Manny. Umiiyak na rin. Pasensya na, Carmen. Pasensya na. Umiling si Carmen kahit hirap na hirap. Wala nang time para sa pasensya, Manny, sabi niya. May oras ka pa. Para kay Isabela. Napalingon si Manny sa anak. Nakatingin din si Isabela sa kanila, umiiyak. Pakiusap, Manny, patuloy ni Carmen. Pagkaalis ko, alagaan mo siya. Ibigay mo sa kanya ang lahat ng hindi mo na ibigay sa amin noon. Turuan mo siyang maging malakas, pero turuan mo rin siyang mahalin ang sarili niya. Carmen, huwag kang magsalita na parang, alam kong mamamatay na ako, may putol ni Carmen. Walang takot sa tinig. Tanggap na. Ilang linggo na lang, sabi ng doktor. Kaya naman ako pumunta sa laban mo kanina. Kaya ko dinala si Isabela. Dahil alam kong kailangan niyang makita ka. At kailangan mong makita siya. Humikbi si Manny. Hindi na niya napigilan, pero wala akong pambayad ng ospital, sabi niya. Wala akong, may pera ka, sagot ni Carmen. Manalo ka ngayong gabi, di ba? Championship. Yung prize money ay, lahat ng yon ipapagamot kita, putol ni Manny. Lahat. Kahit mangutang pa ako. Umiling si Carmen. Hindi na ako ang dapat mong pagtuunan. Manny, si Isabela na. At tumitig siya sa asawa, matagal, parang huling tingin. Mahal kita, bulong ni Carmen. Noon, ngayon, palagi. Pero kailangan mo nang lumipat, kailangan mo nang maging tatay. Hindi nakasagot si Manny. Dahil alam niyang tama si Carmen. Pero paano mo maiiwanan ang taong minahal mo, kahit alam mong mawawala na siya? 3 araw ang lumipas, si Manny ay hindi umalis sa ospital. Doon siya natulog, sa upuan sa sahig kahit saan. Palagi siyang katabi ni Carmen, palagi siyang katabi ni Isabela. Nagsimula silang mag-usap. Hindi madali, hindi tuloy-tuloy, pero nagsimula. Si Isabela ay nagsalita tungkol sa buhay nila sa probinsya, tungkol sa pag-aaral niya, tungkol sa mga kaibigan, sa mga pangarap. Gusto kong maging doktor, sabi niya isang gabi, habang nakatingin sa tulog na si Carmen, para makatulong sa mga taong gaya ni Mama. Magiging magaling kang doktor, sabi ni Manny. Tutulungan mo ba ako? Tanong ni Isabela, at tumingin siya sa tatay. Seryoso, gagawin ko ang lahat, sagot ni Manny. Kahit ano, at para sa unang pagkakataon sa 7 taon, ngumiti si Isabela sa kanya. Pero, kinagabihan, humina na ang paghinga ni Carmen. Tinawag ng nurse ang doktor, tumakbo si Manny at Isabela sa kwarto. Hinawakan nila ang kamay ni Carmen. Isa sa bawat side, mahal kita, Mama, umiyak na sabi ni Isabela. Mahal din kita, anak, bulong ni Carmen. At tumingin siya kay Manny. Salamat sa pagbabalik. At nakapikit na siya. Tumunog ang monitor flatline. Sumigaw si Isabela. Yumakap si Manny sa kanya, mahigpit, parang gustong pigilan ang mundo para sa anak niya. Pero hindi niya mapipigilan dahil ang mundo ay patuloy na umaandar. Kahit durog ka, kahit wala ka nang natitirang lakas. Pagkatapos ng libing, bumalik sila sa apartment ni Manny, isang maliit na studio unit sa Quezon City. Kulang sa gamit, kulang sa init, pero ito na ang magiging bahay ni Isabela. Dito ka muna titira, sabi ni Manny. Habang inaayos ko ang lahat, hahanapin natin ang mas magandang lugar. Tumangulang si Isabela, tahimik. Tulala kinabukasan bumalik si Manny sa gym, pero hindi para sa sarili, kundi para kay Isabela. Kailangan niyang kumita, kailangan niyang magtrabaho, kailangan niyang maging tatay. Pero sa gym may naghihintay sa kanya. Isang lalaking nakapolo, matangkad, mukhang businessman. Mr. Soriano, bati niya, at nag-abot ng kamay. Ako si Victor Salcedo, manager ng Paragon Sports. May alok ako sa'yo. Ano yon? Tanong ni Manny. Hindi interesado, isang laban, sagot ni Victor. International, Japan. Laban para sa world title. Kalaban mo ang reigning champion. Kung mananalo ka, 3 milyon pesos. Guaranteed.
Napatigil si Manny, 3 milyon sapat para sa pag-aaral ni Isabela. Sapat para sa lahat. Pero, patuloy ni Victor, ang kalaban mo ay si Ryota Takahashi, undefeated, binata pa. Muay Thai background, brutal. Kailan? Tanong ni Manny. 3 buwan, 3 buwan. Tiningnan ni Manny ang sarili sa salamin ng gym. Matanda na siya, punit na ang katawan, puno ng sugat na hindi na maghihilom. Pero sa tabi niya, sa isip niya, nakita niyang nakatingin si Isabela at naalala niya ang huli niyang sinabi kay Carmen. Gagawin ko ang lahat. Okay, sabi ni Manny. Tatanggapin ko. Ngumiti si Victor. Pag-isipan mo muna, hindi na kailangang mag-isip. Putol ni Manny. At ng gabing iyon, habang natutulog si Isabela sa sofa, tumingin si Manny sa kawalan. At nagtanong sa sarili, ilang laban pa ba ang kaya kong tiisin bago ako tuluyang mawasak? 3 buwan, sapat na ba ito para maghanda ng isang lalaking 7 taong puro sugat? At pagkabigo ang dala, si Manny ay hindi sigurado, pero wala siyang pagpipilian. Bawat umaga, gumigising siya ng 4:00. Tumatakbo ng 10 kilometro sa Quezon Memorial Circle. Pagod man, masakit man ang tuhod. Patuloy pa rin, dahil alam niyang hindi para sa kanya ang laban na ito. Para kay Isabela, kapag umuuwi siya, naghahanda na siya ng almusal. Sinusubukan niyang maging normal, maging tatay, magluto ng itlog, tosino, sinangag. Minsan sunog, minsan matabang, pero sinusubukan. At kapag gising na si Isabela, kumakain silang dalawa ng tahimik. Hindi pa rin natural ang lahat, parang may pader pa rin sa pagitan nila. Manipis na pero nariyan. Tatay? Tanong ni Isabela isang umaga habang kumakain. Tutuloy ka pa ba sa boxing? Napatigil si Manny sa pagnguya. Bakit mo natanong? Sagot niya, maingat. Dahil si Mama, ayaw niya sa boxing, sabi ni Isabela. Sabi niya, yun ang dahilan kung bakit nawasak ang pamilya natin. Napalunok si Manny. Masakit ang lalamunan. Alam ko yon, sabi niya. Pero ngayon, ginagawa ko to para sa'yo. Para may pang-aral ka. Para may kinabukasan ka. Tumingin si Isabela sa kanya. Matagal. Parang sinusukat kung totoo ba. Pero ayoko namang masira ka uli, bulong niya. Ayokong mawala ka uli, tatay. Lumapit si Manny, hinawakan niya ang kamay ng anak. Hindi ako mawawala, sabi niya. Pangako. Pero sa loob niya alam niyang hindi niya kontrolado ang pangakong yon. Ang training camp ay sa Parañaque, isang pribadong gym na pag-aari ng Paragon Sports. Nandun sina Coach Rodel, mga sparring partners, nutritionist, physical therapist. Lahat ay organized, professional. Pero si Manny ay pakiramdam niya wala siya sa lugar. Ang mga kasama niya ay mga bata pa. 20, 25. Bilis at lakas ang advantage nila. Pero si Manny, ang advantage niya lang ay karanasan at tibay ng loob. Pero sapat ba yun? Manny, focus! Sigaw ni Coach Rodel habang nagtitraining sila ng combinations. Ang bagal mo ngayon. Ano yan? Pagod? Sagot ni Manny humihingal. Pagod? 5 rounds pa lang yan. Sa Japan, 12 rounds yan. Anong gagawin mo? Susuko ka? Hindi sumagot si Manny. Pero alam niya ang sagot, hindi siya susuko. Pero alam din niya, lumalaki ang agwat sa pagitan ng gusto niyang gawin at ng kaya niyang gawin. Isang gabi, pagkatapos ng training tumawag si Manny kay Isabela. Hello, tatay. Sagot niya, kumain ka na ba? Tanong ni Manny. Oo. Nag-order ako ng Jollibee. Natahimik si Manny. Dapat kasama niya ang anak niya sa hapunan. Dapat nandoon siya. Pasensya na, sabi niya. Busy sa training. Okay lang, tatay. Sagot ni Isabela pero sa tono niya parang hindi. Nakaramdam ng guilt si Manny. Pupunta ako dyan bukas, sabi niya. Maglalaro tayo. Manonood ng sine. Kahit ano. Talaga? At sa tanong na yon narinig ni Manny ang excitement, ang pag-asa. Oo, pangako. At kinabukasan tinupad niya. Pumunta siya sa apartment pagkatapos ng umaga niyang training. Nag-order sila ng pizza. Nanonood ng comedy movie sa laptop. Tumatawa, nag-uusap. At sa mga sandaling yon nakakalimutan ni Manny ang takot, ang pressure, ang sakit ng katawan. Dahil nararamdaman niya ang pagiging tatay. Pero habang tumatawa si Isabela, napansin niya ang sugat sa noo ni Manny. Bagong punit galing sa sparring kaninang umaga. Tatay. Umagos pa yung dugo, sabi ni Isabela nag-aalala. Okay lang to, sagot ni Manny. Normal lang sa training. Pero
Isabela, putol ni Manny mahinahon. Alam ko ang ginagawa ko. Trust me, tumango si Isabela. Pero sa mata niya makikita ang takot. At alam ni Manny, ang takot na yon ay dahil sa nakaraan. Dahil dati umalis siya. At baka umalis ulit siya. Hindi sa pisikal, kundi sa permanente. 6 na linggo bago ang laban. Lumalala ang training. Pinipilit ni Coach Rodel na gawing mas mabilis si Manny. Mas matibay. Mas aggressive. Pero ang katawan ni Manny ay sumasagot na, ayoko na. Sumasakit ang balikat. Namamaga ang tuhod. Nangihina ang hininga. Isang hapon habang nagsisparring sila, napuruhan siya ng isang bata. Isang kaliwa sa tagiliran, sunod-sunod na suntok sa ulo, at bumagsak si Manny. Hindi dahil sa suntok, kundi dahil sumuko na ang katawan. Tumakbo si Coach Rodel. Manny, okay ka lang? Tumango si Manny pero hindi makabangon agad. Pahinga muna tayo, sabi ni Coach. Sobra na to. Hindi, sagot ni Manny, pinipilit bumangon. Kailangan kong ipagpatuloy. Manny, kailangan ko to, sigaw ni Manny. At sa sigaw na yon, narinig ng lahat ang desperasyon, ang takot, nanahimik ang gym. Tumingin si Coach Rodel sa kanya matagal. Bakit ba talaga kailangan mo to, Manny? Tanong niya. Hindi dahil sa pera, may iba kang dahilan. Ano yon? Napayo ko si Manny. Para patunayan, bulong niya, na kayang-kaya ko pang maging tatay, na hindi ako failure. Napabuntong hininga si Coach. Pero kung mamamatay ka sa ring, Manny, anong mangyayari kay Isabela? Napatigil si Manny. Dahil tama si Coach. Kung mamamatay siya, si Isabela ay mawawala ng ama muli. At mas masakit yon kaysa sa lahat. 2 linggo bago ang laban, pumisita si Isabela sa training camp. Dala niya ang baon para kay Manny. Luto niya, adobo. Unang beses niyang magluto. Hindi ko sure kung masarap, sabi niya nahihiya, pero sinubukan ko. Kinain ni Manny. At sa totoo lang medyo maalat. Medyo makunat ang karne. Pero ito ang pinakamasarap na adobo na natikman niya. Masarap, sabi niya at ngumiti. Ngumiti rin si Isabela. Pero maya-maya naging seryoso siya. Tatay, pwede ba kitang tanungin ng isang bagay? Oh, ano yon? Kung manalo ka sa laban, titigil ka na ba? Natigilan si Manny. Bakit mo natanong? Kasi takot ako, sabi ni Isabela umiyak na. Alam mo yon? Tuwing nakikita kita na duguan, natatakot ako. Naalala ko si Mama, paano siya nawala, paano naging masama ang lahat. At ayoko tatay, ayokong mawala ka rin. Lumapit si Manny. Yumakap. Hindi ako mawawala, bulong niya. Pero paano mo masasabi yun? Tanong ni Isabela. Paano mo masasabi yun kung hindi mo kontrolado ang mangyayari sa ring? Walang nasagot si Manny. Dahil tama si Isabela, walang guarantee sa boxing. Walang sigurado. Bawat laban ay isang gamble ng buhay. Anak, sabi niya pinapakalma ang boses. Alam ko ang takot mo. At alam ko kung saan nanggagaling yon. Pero kailangan mong magtiwala sa akin. Isa lang tong laban. Pagkatapos nito, maghahanap ako ng ibang trabaho. Titigil na ako. Pangako? Tanong ni Isabela tumingin sa mata niya. Pangako, sagot ni Manny. At niyakap niya ang anak niya mahigpit parang ang yakap na yon ay sapat na para protektahan siya sa lahat ng takot at sakit ng mundo. Pero sa likod ng utak ni Manny may boses na bumubulong. Paano kung hindi mo kayang tuparin ang pangako mo? 3 araw bago ang laban, dumating ang team mula Japan para sa press conference. Nandoon si Ryota Takahashi, 3 sentimetro mas matangkad kay Manny, mas bata ng 15 taon, katawan na parang inukit sa bato, ngumingiti, kalmado, confident. Sa press con, tinanong siya ng reporter, Mr. Takahashi, what do you think about your opponent, Manny Soriano? Ngumiti si Ryota, at sumagot sa Ingles na may heavy Japanese accent. Manny Soriano is a legend. I respect him. But this fight, it will be quick. He is old, I am young. That is reality. Tumawa ang mga reporter. Pero si Manny, nakaupo sa kabila hindi tumawa. Tinitigan niya lang si Ryota. At alam niya, ang sinabi nito ay totoo. Siya ay matanda na. At si Ryota ay nasa prime. Pero ang alam din ni Manny, ang isang matandang leon na desperado ay mas delikado kaysa sa isang batang leon na kampante. Gabi bago ang laban, hindi makatulog si Manny. Nakahiga siya sa hotel room sa Maynila nakatingin sa kisame. Bukas sasakay siya ng eroplano papuntang Tokyo. Bukas lalaban siya sa pinakamatinding kalaban ng buhay niya. At bukas malalaman niya kung sapat pa ba siya. Tumunog ang cellphone niya.
Text mula kay Isabela. Tatay, ligtas kang umuwi ha. Mahal kita. Proud ako sa'yo kahit ano pang mangyari. Nabasa ni Manny ang message paulit-ulit at umiyak siya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagmamahal na matagal nang hindi niya naramdaman. At dahil sa alam niya, bukas kailangan niyang manalo, ay hindi para sa sarili, kundi para sa anak niyang naghihintay. At ang tanong na bumubulong sa isip niya, habang nakapikit siya at naghihintay ng tulog na hindi darating. Ano ang halaga ng buhay ko kung wala akong may iwang legacy kay Isabela? Ang Tokyo Dome ay puno, 20,000 tao. Ang ingay ay parang kulog na walang tigil. Ang ilaw ay maliwanag, nakakasilaw. Ang hangin ay malamig dahil sa air conditioning. Pero ang pawis ay tumatagaktak pa rin sa mukha ni Manny. Nakatayo siya sa locker room, nag-iisa. Si Coach Rodel ay nasa labas, kinakausap ang mga organizers. Ang team ay abala sa final preparations, pero si Manny ay tahimik lang. Nakatingin sa salamin. Ang refleksyon na nakita niya ay ng isang lalaking pagod na, punit ang kilay. May mga peklat sa pisngi. Ang mata ay malalim, puno ng kwento na hindi nasasabi. Sino ka pa ba? Tanong niya sa sarili. Ikaw pa rin ba ang Manny Soriano na nanalo ng 10 sunod-sunod na laban? O ang Manny Soriano na nag-iwan ng pamilya dahil sa pride? Pumikit siya. At sa dilim na yon nakita niya si Isabela. Nakita niya si Carmen. Nakita niya ang lahat ng pagkakataon na nawala dahil sa desisyon niyang manatili sa ring. Pero nakita niya rin ang dahilan kung bakit kailangan niyang manalo ngayong gabi dahil ito na ang huling pagkakataon niya, huling laban, huling pagsubok. Tumunog ang katok sa pinto. Manny, oras na, sabi ni Coach Rodel. Huminga ng malalim si Manny at lumabas. Ang entrance niya ay simple, walang pyrotechnics, walang malakas na musika. Lumakad lang siya papunta sa ring, nakarobe na may bandila ng Pilipinas sa likod. Pero ang mga Pilipinong nanood sa arena, mga OFW, mga turista, mga taong bumili ng ticket para lang suportahan siya, sumigaw ng malakas. Manny! 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 At sa sigaw na yon, naramdaman ni Manny ang lakas na muntik nang mawala. Umakyat siya sa ring. Tiningnan niya ang kabila at nakita niya si Ryota Takahashi. Nakatayo, nakasmile, walang takot. Walang duda, lumapit ang referee. Pinagsama silang dalawa. Good fight, gentlemen. Follow the rules. Protect yourselves. Touch gloves. Nag-touch sila ng gloves pero habang nag-touch, bumulong si Ryota sa wikang Hapon. At kahit hindi maintindihan ni Manny ang salita, naintindihan niya ang tono pagmamaliit. At sa sandaling yon, nagliyab ang apoy sa loob ni Manny na matagal nang patay. Bumalik sila sa kani-kanilang corners. Tumunog ang kampana. Round 1. Si Ryota ay mabilis. Napakabilis. Ang footwork ay parang dancer. Ang suntok ay parang kidlat. Unang combination, 3 jabs, isang kaliwa sa tagiliran. Lahat tumama. Umatras si Manny. Ramdam ang sakit. Mas mabilis siya kaysa sa expected. Lumapit ulit si Ryota. High kick. Galing sa Muay Thai background. Muntikan tamaan ang ulo ni Manny. Nakablock niya pero ramdam niya ang lakas kung tumama yon tapos na. Sumagot si Manny ng straight right. Pero iniwasan ni Ryota. Easy, ngumiti si Ryota. At lumapit ulit, sunod-sunod na suntok, body, mukha, body. Mukhang si Manny ay nakablock lang, nakadefend. Walang counter. Tumunog ang kampana, .end of round. 1 bumalik si Manny sa corner. Humihingal, Manny, ano ginagawa mo? Sigaw ni Coach Rodel habang binubuhusan siya ng tubig. Hindi ka sumasagot. Patay ka kung ganyan. Ang bilis niya. Sagot ni Manny, hindi ko mahabol. E di hintayin mo. Huwag kang lalapit. Hayaan mo siyang lumapit. Tapos sagot ka ng counter. Iyon ang specialty mo. Tumango si Manny. Pero alam niya, mas madali sabihin kaysa gawin. Round 2 hanggang round 6. Ang laban ay naging isang pattern. Si Ryota ay umatake. Si Manny ay depensa. Bihira lang ang counter ni Manny at kapag may counter, hindi ganong epektibo. Ang mukha ni Manny ay nagsimulang maga. Ang mata ay namumula, ang bibig ay may dugo, pero nakatayo pa rin siya at sa dugong yon, naalala niya ang mga salita ni Isabela. Ayokong mawala ka, tatay, at pinilit niyang lumaban. Round 7 lumapit si Manny sa halip na magantay. Sinubukan niyang i-pressure si Ryota. 2 suntok sa katawan, isang uppercut. Tumama ang uppercut. Umatras si Ryota gulat, unang beses na natamaan ng solid punch, at sa sandaling yon,
Nakita ni Manny ang pagkakataon. Lumapit siya. Aggressive. Sunod-sunod na suntok. Kaliwa. Kanan. Kaliwa. Si Ryota ay nakablock pero natataranta na ang crowd ay sumigaw pero maya-maya nakarecover si Ryota at sinagot siya ng isang kanan na direkta sa muka. Bumagsak si Manny. Sumigaw ang crowd, nagsimula ang referee magbilang 1, 2, 3. Kumalaw si Manny. Pinilit niyang tumayo. 4, 5, 6. Tumayo siya. Tiningnan siya ng referee. Okay ka pa? Tanong nito. Tumango si Manny. Pero sa totoo lang, hindi. Nahihilo siya. Ang paningin ay malabo. Ang katawan ay nanginginig, pero hindi siya titigil. Tumunog ang kampana. End of round 7, round 8 hanggang round 10. Ang laban ay naging mas brutal. Si Ryota ay nagsimulang mag-target sa katawan ni Manny. Liver shot, kidney shot. Bawat suntok ay parang bakal na tumatagos sa laman. Si Manny ay nanatiling nakatayo, pero parang estatwa na lang. Umaatras. Nakablock. Walang counter. Ang komentarista ay nagsasalita sa Hapon at Ingles. Manny Soriano is in survival mode now. He's taking too much punishment. The referee should consider stopping this fight. Sa corner, si Coach Rodel ay nag-aalala na. Manny, kung ayaw mo na, sabihin mo, sabi niya pagkatapos ng round 10. Walang hiya sa pagsuko. Mas importante ang buhay mo. Umiling si Manny. Hindi, bulong niya, halos hindi marinig. Kailangan ko to. Para kanino? Tanong ni Coach. Para kay Isabela? Anong silbi ng pera kung patay ka na? Tumingin si Manny sa kanya. Hindi ko ginagawa to para sa pera, Coach, sabi niya. Ginagawa ko to para patunayan na kaya ko pang maging tatay. Na kaya ko pang lumaban para sa taong mahal ko. Napabuntong hininga si Coach. Sige, sabi niya. Pero 2 round na lang. Kung hindi ka makakuha ng advantage, titigil na tayo. Tumango si Manny Dart round 11. Lumapit si Manny. Alam na niya na ito na ang huli niyang pagkakataon. Sinubukan niyang mag-brawl. Sumagot siya ng mga suntok na walang ingat. Walang strategy. Puro emosyon na lang. At sa desperasyon na yon, nakita ni Ryota ang opening. Isang counter right hook. Bumagsak ulit si Manny. At sa pagbagsak na yon, narinig niya ang boses ng referee. 1, 2, 3! Pero narinig din niya ang iba pang tinig. Ang tinig ni Carmen. Noong huling gabi nila, turuan mo siyang mahalin ang sarili niya. Ang tinig ni Isabela, noong bisita niya sa training camp. Ayokong mawala ka, tatay. At ang sarili niyang tinig, noong nangako siya, hindi ako mawawala. 4, 5, 6. Gumalaw si Manny. 7, 8. Tumayo siya. Ang crowd ay pumutok. Pero si Manny halos hindi na nakikita. Ang mukha ay duguan. Ang katawan ay wasak na. Pero nakatayo pa rin siya. Lumapit si Ryota, ready na tapusin. Pero bago pa siya makalapit, tumunog ang kampana. The end of round 11, round 12. Huling round, umupo si Manny sa corner. Binuhusan ng tubig, pinunasan ng dugo. Manny, sabi ni Coach Rodel, tahimik na. Tapos na. Tapos na, pare. Tama na. Umiling si Manny. Isang round pa, bulong niya. Manny, isang round pa, Coach. Pakiusap. Tumingin si Coach sa kanya. Matagal. At nakita niya ang determinasyon sa mata ni Manny. At kahit alam niyang mali, hinayaan niya. Sige, sabi ni Coach. Pero kung bumagsak ka ulit, titigil na tayo. Walang debate. Tumango si Manny, tumunog ang kampana. Tumayo siya. Lumapit siya sa gitna ng ring at nakita niya si Ryota. Nakatingin din sa kanya. Pero ngayong beses walang ngiti. Walang pagmamaliit. May respeto na sa mata. Lumapit sila sa isa't isa at nagsimula ang huling round. Si Manny ay hindi na nag-defend. Lumapit siya. Diretso. Sinuntok niya si Ryota ng walang ingat. Walang takot. Sumagot si Ryota. Sunod-sunod na suntok. Pareho silang dumugo. Pareho silang pagod. Pero pareho pa ring lumalaban. 1 minutong na lang. Lumapit si Manny. Huling lakas na. 2 suntok sa katawan. 1 uppercut. Tumama, umatras si Ryota at nagwobble ang tuhod. Niya nakita ni Manny ang pagkakataon. Lumapit siya pero biglang sumagot. Si Ryota ng isang desperation hook. Tumama sa ulo ni Manny. Bumagsak si Manny pero sa bumagsak hinawakan niya ang ropes at pinilit niyang tumayo. Nagsimula ang referee magbilang. 1, 2, 3. Tumayo si Manny. 4, 5, 6. Nakatayo na siya pero halos hindi na makagalaw. Lumapit si Ryota,
pero halos hindi na rin makalakad 10 segundo na lang at lumapit sila sa isa't isa. Sabay silang sumuntok at sabay silang bumagsak. Tumunog ang kampana, end of fight. Pareho silang nakahiga sa canvas, pareho silang pagod, pareho silang dugo. Pero pareho pa ring buhay. Ang desisyon ay dumating pagkalipas ng ilang minuto. Ladies and gentlemen, after 12 rounds, the judges have scored this bout na hinihintay ng lahat, 118-110. Sorry Team 111, 16-12, all in favor of the winner, and still world champion. Ryota Takahashi. Sumigaw ang Japanese crowd. Si Ryota ay tumayo, dinala ng team niya sa ere. Si Manny ay nanatiling nakaupo sa canvas, natalo pero sa loob niya wala siyang pagsisisi dahil alam niya nilabanan niya ang laban na yon ang buong puso. At yun lang ang kailangan lumapit, si Ryota. Inabot ang kamay. You are a true warrior, sabi niya sa Ingles. Thank you for this fight. Tinanggap ni Manny ang kamay, tumayo at niyakap niya si Ryota at sa yakap na yun natapos ang boxing career ni Manny Soriano. Pero nagsimula ang bagong buhay niya, ang buhay bilang ama. Maynila, 3 buwan pagkatapos ng laban. Ang apartment ay mas maaliwalas na ngayon. May mga larawan na sa dingding, litrato ni Manny at Isabela sa luneta, sa mall, sa bahay. May bagong upuan, bagong kumot. Hindi pa rin mamahaling lugar pero may init na. May tahanan na. Si Manny ay nasa kusina nagluluto ng pansit canton. Medyo sunog, medyo matabang, pero sinusubukan. Tatay amoy sunog. Sigaw ni Isabela mula sa living room, tumatawa. Okay lang to, sigaw pabalik ni Manny. Specialty ko to, tumawa si Isabela. At sa tawa na yon naramdaman ni Manny ang saya na matagal nang nawala sa buhay niya. Pagkatapos nilang kumain, nag-usap sila. Tatay, sabi ni Isabela, may tanong ako. Ano yon? Hindi ka ba nagsisisi? Na tumigil ka na sa boxing? Kasi alam kong mahal mo yon eh. Napatingin si Manny sa anak. Matagal. At ngumiti. Mahal ko nga ang boxing, sabi niya. Pero mas mahal kita. At mas mahalaga kang makasama araw-araw kaysa manalo sa lahat ng laban sa mundo. Ngumiti si Isabela at lumapit siya, niyakap ang tatay. Mahal din kita, tatay, bulong niya. At sa yakap na yon, naramdaman ni Manny ang bagay na hindi niya naramdaman sa loob ng 7 taon. Kapayapaan, ang mga buwan ay lumipas. Si Manny ay nakahanap ng trabaho. Coach sa isang local boxing gym sa Quezon City. Hindi malaki ang sahod pero sapat. At mas mahalaga, nakakapag-uwi siya araw-araw. Nakakasama niya si Isabela. Si Isabela naman ay bumalik sa pag-aaral. Grade 8 na siya ngayon at porsigido. Honor student. May mga kaibigan, may mga pangarap, at bawat gabi pagkatapos ng hapunan nag-uusap sila. Tungkol sa araw nila, tungkol sa mga pangyayari sa eskwela, tungkol sa mga plano para sa kinabukasan, at minsan, nag-uusap din sila tungkol kay Carmen. Miss ko na si Mama, sabi ni Isabela isang gabi, habang nakatingin sa litrato nila ni Carmen. Miss ko rin siya, sagot ni Manny, umupo sa tabi niya. Araw-araw, sa tingin mo ba, proud siya sa atin? Tumingin si Manny sa litrato. Nakita niya ang ngiti ni Carmen, ang kinamay niyang ngiting mahal na mahal niya noon at mahal pa rin ngayon. Alam ko, sabi niya. Proud siya. Dahil nakikita niya na nag-try tayo, na lumalaban tayo. Hindi para sa ring, kundi para sa isa't isa. Ngumiti si Isabela at humiga siya sa balikat ni Manny. At nanatili silang ganoon, mahabang sandali, tahimik pero puno ng pagmamahal, 1 taon pagkatapos ng laban. Si Isabela ay nag-graduate with honors. At sa graduation day, nandun si Manny nakabarong, umiiyak ng tuwa. Nung tinawag ang pangalan ni Isabela, tumayo siya, sumigaw, "Iyan ang anak ko! Iyan ang anak ko!" Nahiya si Isabela pero ngumiti din. At pagkatapos ng seremonya, lumapit si Isabela sa kanya, hawak ang medal. Tatay, sabi niya, gusto kong ibigay sa iyo to. Bakit? Tanong ni Manny nagulat. Kasi kung wala ka hindi ko ito makukuha, sagot ni Isabela. Ikaw ang nag-inspire sa akin na lumaban. Na huwag sumuko, kahit mahirap, kahit masakit. Kaya salamat tatay, yumakap si Manny sa anak mahigpit. At umiyak. Salamat din sa iyo anak, pulong niya. Dahil ikaw ang dahilan kung bakit ako nabuhay ulit. 3 taon pagkatapos ng laban, si Isabela ay nag-college na sa University of the Philippines Pre-Med. Tutuparin niya ang pangarap niyang maging doktor. At si Manny, patuloy pa ring nagtuturo sa gym
Pero ngayon mas marami ng estudyante, mga bata na gustong matuto ng boxing. Hindi para maging kampyon kundi para maging disiplinado, matibay, may tiwala sa sarili. At bawat estudyante na tinuturuan ni Manny, sinasabi niya ang parehong aral. Ang tunay na laban ay hindi sa ring, kundi sa buhay. At ang tunay na tagumpay ay hindi ang panalo, kundi ang pagmamahal na iniiwan mo sa mga taong mahal mo. 5 taon pagkatapos ng laban. Isang hapon, habang naglalakad sila ni Isabela sa luneta, nagtanong si Isabela, "Tatay, nagsisisi ka ba na tumigil ka na sa boxing?" Ngumiti si Manny. "Hindi," sagot niya, "dahil ang pinakamagandang laban na ginawa ko ay hindi sa ring, kundi dito." Kasama ka, ngumiti si Isabela, at hinawakan niya ang kamay ng tatay, at naglakad silang dalawa, tahimik pero masaya. 10 taon pagkatapos ng laban, si Isabela ay naging doktor na, at sa unang araw niya sa ospital, kasama niya si Manny. "Proud ako sa iyo, anak," sabi ni Manny umiiyak. "Proud din ako sa iyo, tatay," sagot ni Isabela, "dahil ikaw ang nagturo sa akin na lumaban, na huwag sumuko, at na ang pagmamahal ay mas malakas kaysa sa kahit anong laban." Niyakap sila at sa yakap na yon, naramdaman ni Manny ang bagay na hindi niya naramdaman noon pa man, kumpletong kapayapaan, kumpletong kasiyahan at alam niya, ang buhay niya ay hindi perpekto. May mga pagkakamali, may mga sugat, may mga pagsisisi, pero mayroon din siyang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa lahat. May anak siyang nagmamahal sa kanya, at mayroon siyang pag-ibig na hindi niya susukuan kahit kailan. Ang huling liham 15 taon pagkatapos ng laban, isang gabi, habang nag-aayos si Isabela ng mga gamit sa lumang apartment. Dahil lilipat na sila sa mas malaking bahay, nakita niya ang isang lumang sobre sa ilalim ng kama ni Manny. Binuksan niya, at nakita niya ang isang sulat-sulat ni Carmen isinulat bago siya namatay. Nagsimulang magbasa si Isabela. "Mahal kong Isabela, kung binabasa mo ito, nangangahulugan na wala na ako. At alam kong masakit yan para sa'yo. Pero gusto kong malaman mo na masaya ako. Masaya ako dahil nakita kitang lumaki ng mabuti. Nakita kitang maging malakas. Gusto ko ring humingi ng tawad. Hindi dahil umalis kami noon, kundi dahil hindi kita tinuruan na mahalin ang tatay mo ng mas maaga. Galit ako noon, nasasaktan, at akala ko, mas mabuti kung lumayo kami. Pero ngayon, naiintindihan ko na, ang tatay mo ay hindi perpekto, pero mahal ka niya, higit pa sa sarili niya, at alam kong magagawa niyang alagaan ka, turuan ka, mahalin ka kaya pakiusap anak. Mahalin mo siya, patawarin mo siya, dahil ang lahat ng tao ay may kahinaan, pero ang pagmamahal ay yung bagay na nagpapalakas sa atin. Mahal na mahal kita, anak palagi." Mama, umiyak na si Isabela habang binabasa. At nang matapos lumapit siya sa kusina, kung saan nagluluto si Manny. "Tatay," tawag niya. Lumingon si Manny, at nakita niyang umiiyak si Isabela, hawak ang sulat. "Ano yan?" tanong niya, nag-aalala. Inabot ni Isabela ang sulat. Binasa ni Manny, at habang binabasa, tumulo rin ang luha niya. Pagkatapos basahin, yumakap si Isabela sa kanya. "Salamat tatay," bulong niya. "Salamat sa lahat. Salamat din sa iyo, anak," sagot ni Manny. "Dahil ikaw ang nag-save sa buhay ko." At nanatili silang magkayakapan habang ang hangin ay humihipas sa bintana. Dala ang alaala ni Carmen, ngunit puno rin ng pag-asa para sa kinabukasan. At sa huli, natutunan ni Manny ang pinakamahalagang leksyon, na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa mga medalya, sa mga kampeonato, o sa mga papuri, kundi sa pagmamahal na naiiwan mo. Sa mga taong nagstay, sa mga taong nagtiwala, at sa mga taong patuloy mong nilalabanan ang mundo para sa kanila. Dahil sa huli, ang pinakamalaking laban ay hindi sa ring, kundi sa puso. At si Manny Soriano, nanalo na siya.